Hello guys! Welcome sa aking walang kwentang channel. So, nandito naman tayo para sa panibagong video. Ngayon guys, bago natin simulan na ng ating vlog, ng ating content, ay isa-shoutout muna natin itong mga tao na ito. Shoutout pala kay C9217. Sabi niya, first again, ha ha ha. So, lagi yan nagko-comment sa atin. Thank you, Paps. Shoutout sa'yo. Mabuhay ka kung hanggang kailan mo gusto. Shoutout din pala dito kay Boss Christian. Sabi niya dito, welcome back pala, Lord. Meron ulit akong reference sa mga builds. So, yan. Kahit mga walang kwenta yung channel natin, walang kwenta din yung mga videos natin, may mga grateful din pala dito sa paggawa natin ng ating mga video. So, maraming salamat. May guide ka na ulit dito sa MU Monarch. So, ngayon, ang content naman natin, walang kwentang content, ay yung pag-create ng Agi Fruits. Ano ba? Hindi naman totally Agi Fruits lang, no? Kasi may mga fruits din na pwedeng i-craft, hindi lang naman Agi Fruits. Marami siya, may STR, may stamina, may energy, may agility. Pero ako kasi puro Agi ang kinikreate ko. Ang max na stats doon sa fruits ay 500. Okay? So nasa 176 pa lang tayo. I-level up natin siya or i-upgrade natin siya dahil nga marami na tayo naipon na Jewel of Creation doon sa daily purchase natin sa market. Okay, 8 pieces ata yung daily. So 160,000 daily ang nagagastos natin para doon sa Jewel of Creation. Pero hindi ba kasi ako nag-iipon kasi ako noon dahil nga para dito sana sa fourth wing ko. Kaso ang tagal kung makalot ng Garuda Feather. So bibilin muna natin ito para at i-create natin yung Jewel of Creation para maging fruits para naman kahit paano madagdagan yung ating attack speed and defense dahil nga feeling ko matagal pa yung Garuda Feather natin or yung ating fourth wing. Siguro mga 5 days, no? Mga estimate ko mga 5 days pa kasi last 3 na materials ko para tayo ay makapag-create ng jewel ng fourth wing. Alam nyo guys, sabi ko nga dun sa una kong content, ilalagay na lang natin yung link dun sa description sa baba para makita nyo yung daily purchase na kailangan nyo bilhin daily, no? So ito nga yung isa doon, yung Jewel of Creation. Dahil nga mahal yung Jewel of Creation at maganda kasi ang bigay ng stats nito. Once nag-level 500 kayo, guys, hindi na kayo mabibigyan ng mga additional stat point kapag kayo ay nag-level up. Ang madadagdag na lang sa inyo yung class talent or yung general talent na ma-add sa atin. So, maganda yung gagawin na gano'n yung daily purchase na yun. Lalo kasi kung gusto nyong magpalakas talaga ng character. Kasi pwede nyo rin naman ibenta ito later on kapag nanawa na kayo. Bili lang kayo ng bili ng Jewel of Creation. Pero yun nga lang, medyo magastos. Pero kung gusto nyo lumakas, then eventually gusto nyo ibenta yung character nyo, mas medyo mahal siya. Okay, medyo mahal siya compared doon sa mga walang additional na stat points. Kasi importante nga yun. 500, ang laking bagay nun kung tutuusin. So, ika-craft na natin itong 99 pieces natin na Jewel of Creation dahil nga excited na rin ako na madagdagan yung ating stats. Yun nga lang guys, na by chance pa rin yung additional dito sa atin. Parang 0 to 3 points ang ibibigay sa atin by chance dun sa paggamit natin ng ating Jewel of Creation. So, ika-craft na natin yung Agi Fruits dahil nga kung mapapansin nyo, 99 ang ating ika-craft. Hindi lang natin alam kung ilan yung madadagdag sa atin na additional points sa ating stats. So, i-create na natin. Yung ating stat ay 176 lang, no? Yung na-craft natin before. So, ngayon, magka-craft tayo. Hindi natin alam kung ilan yung madadagdag dito sa panibagong Agi Fruits na i-create natin. So, madali lang naman siya. Pupunta ka lang sa alam ko naman na alam nyo na rin ito yung kung paano siya mag-craft doon sa labas ng Noria. So, yan. Meron na tayong 99 fruits, guys. So, screenshot muna natin dahil nga gagamitin natin yan doon sa thumbnail natin, no? So, meron tayong 176. Ang baba pa ng combo ko, di ba? Tsaka yung SD. Patatasin natin siya once na marami na tayong na-loot na SD at tsaka yung combo fruits. Unti-untiin lang natin. Requirements din yun yung materials na yun sa pag-craft. So, yan. Nag-ina na natin 6 points agad yun na dagdag sa atin sa paggamit ng 10 na
fruits. 3, 2, yan na pa. Yan, 0 to 3% points ang mabibigay sa atin once na nag-craft tayo dyan, guys. So, 176 ilan na ang points natin. 190 na siya ngayon. So, medyo mataas-taas na ang nabigay sa atin kahit papano. Okay. So, gamit lang tayo ng gamit. Okay, 2 points lang ang bigay. Kunti lang. Pero kahit papano, syempre nadadagdagan yung AG natin. Malaking bagay yan. Yan, malaking bigay sa atin. 8 agad ang bigay sa atin. So, last 19, guys. So, gamitin lang natin 7 points. So, medyo mataas yan para sa dun sa 10 na AG fruits na ginamit natin. And 2. The last one is 2. So, in total of 176, 211 minus 176 is 35 ba? Anong dagdag sa atin sa 99 na AG fruits? Not bad. Maganda na rin. Kahit paano, meron tayong 35 additional points dun sa ating agility. At malaking bagay yan para tayo magpalakas. So kung umabot ka pala sa dulo ng ating video na ito, please consider like and subscribe para mas marami ka pang mapanood na walang kwentang video. Maraming salamat and have a good day. Bye-bye!